Latest news, heto, magugulat kayo, umami na, nakikiisa na, biglang kambyo, tumiklop sa hudyat. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Sabi po ni Senator Marcoleta, hinihintay namin kung ano ang magiging reaksyon ng mga politiko. Ayun, syempre, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon, walang iba kundi si Sir Badong Aratales. Ayan, syempre, supportahan natin, tuloy natin. Politikong ito. At saka, yun talaga yung punto nila, no? Kaya bakit po pagkakaisa, bakit po unity, bakit? Kasi, piniloso po lang ng mga yan, ng mga vlog. O, kita nyo na. Tinatanong nila bakit pagkakaisa. Anong gusto nila? Para sa gulo. Para pabagsakin ng gobyerno. Di ba? Yun ba ang gusto nilang madinig? Na maging ng layunin ng rallying yun? Ayaw nila sa pakikisa, ayaw nila sa di ba? Ayaw nila sa peace. Diba kung ano-ano iniisip nila doon sa rally ng Inke, diba? Hindi sila matahimik. Unity sinasabi ni BBM. Unity din tong sinasabi ng iglesia. Talagang pro BBM yan. Talaga ba? Pati yung symbol na unity. Ako ngayon po. Ngayon nauna. So ibig sabihin, ito pa, binibigyan ng kahulugan yon. Unity ang gusto ni PBBM. Then, ang INC naglunsad ng rally para sa peace. So, unity, parang ganun. Tapos sinasabi naman ng iba na sinasabi ka ni Sir Badong na maka-BBM daw. Tignan nyo naman yung mga slogan na nandoon. Ano ba kayo? Nanonood ba kayo? Nakatingin kayo sa simento? Tignan nyo kaya yung mga slogan ng mga nandoon. Huwaan ko na kung anong gusto nila, bakit ginagamit nila yung unity. Kasi ayon nga sa paliwanag ni Marcoleta, no? Kaya hindi peaceful dahil sa patuloy niyong pag-atake sa mga Duterte. Doon yun no? Doon po yun. Yung kaya hindi tayo peaceful, ang ugat niyan, nung simula nyo tirahin yung mga Duterte, nawala na sa huwisyo yung buong gobyerno. Hindi, totoo yan, no? Dati, nung magkasundo pa yung unity team, yung wala pang problema, no? Is napakatahimik ng gobyerno natin ngayon. Diba parang doon nga natin nakikita na parang nabubuo ang mga pangarap natin Diba? Na magbabago ang Pilipinas, matutupad na maging maayos ang gobyerno natin. Kaso nga lang, simula nung nagsulputan yung mga hinayupak na ewan ko bang mga alitap-tap na yan, doon na lahat nagsimula ang kasalutan dyan. Ang dami nang natanggal. Diba? Maraming inalis dyan na kasama ni PBBM noong since day one. At ang mga biglang pinalitan ng kung sino-sino. Diba? Talagang may anay lang talaga na sumira dyan. Pero kung walang anay dyan, diba? Hanggang ngayon maayos pa yan. Ako nagsasabi sa inyo. Ilang buong gobyerno nakatutok na para siraan yung Duterte. Quadcom, pati Quadcom binanatan. Eto nakakatawa. Siyempre, in-interview si Dan Fernandez. Alam niyo naman may katalinuhan taglay yung tao, di ba? Si Cobra. Si Cardo Samara Clara. Kasi sabi ko nga, naunawaan mo ba Dan Fernandez kung ano yung sinasabi mo? In-interview kasi siya. Minsan, ang hirap din talaga ng, no? Mahirap talaga yung mga nagpapanggap kung gaano kakatali. Teka muna. Ito po, sabi ni Dan Fernandez, tinatanong siya, anong masasabi mo sa, siyempre, dyan sa rally ng iglesia? Ewan ko lang kung alam niya ba yung sinasabi niya, no? O hindi, malamang hindi. Sabi ni Dan Fernandez, kahit hindi niyo naririnig, anin ko lang. Okay, sabi niya, tinanong siya, ano po masasabi niyo sa peace rally? Ito po, Tagalog Tagalog na to hindi ko po alam kung ano po yung ibig niya sabihin. Ano yung mga sabi may niya? Automatic sila Ano po masasabi niyo sa peace rally ng Iglesia ni Cristo?
Okay, nakikiisa naman tayo sa peace rally. Ba? Yung salita po nakikiisa, Tagalog na po yun. So, nakikiisa siya sa peace rally. Ibig sabihin, nakikiisa siya sa layunin nun. Kung ano man yung laman ng peace rally na yun, is nakikiisa siya ron, aba. Totoo ba yarn? Ayan, nakikiisa daw siya. Pero yung sinundan niya na lahat naman may karapatan tayo magpahayag. Okay yun, may karapatan na magpahayag. Pero yung sabihin mo na nakikiisa ka, Congressman Dan Fernandez, sabihin mo na nakikiisa ka. Alam mo ba ibig sabihin na nakikiisa? Oo. Nakikisimpatya. Sabihin mo lang na may karapatan naman yung iglesia at lahat ng tao sa Pilipinas na malayang pagpapahayag. Okay yun. Pero pag sinabi mong nakikiisa ka, ibig sabihin naniniwala ka doon sa pinaglalaban ng iglesia. Tanungin nga kita. Baka mamaya naniniwala siya sa pinaglalaban ng iglesia. Hindi. Yung parang yung sinasabi niyang nakikiisa siya, parang ano na lang yun, parang pabalat bunga na lang. Para sa akin, pabalat bunga na lang yun. Para, makita ng mga tao na, nakikiisa to, parang ganito. Pero, in fairness, isa siya sa gustong magtanggal kay VP Sara sa pagiging Vice President. Isa siya sa mga nag-ano ng impeachment. Diba? Parang dun mo na lang binabawi, gano'n. Ito talagang si Cardo. Sa sinabi, ang nagpaliwanag po, hindi yung according to law ng pagkilos ng iglesia, si Congressman Marcoleta o si Senator Marcoleta. Alam mo ba yung sinabi niya? Anti-impeachment itong rally na ito. Ang nagpapagulo kaya wala tayong katahimikan. Hindi gantong ganito kumbaga yung gist ng sinasabi ni Marcoleta. Kaya wala tayong katahimikan dahil inuusig ninyo si Sara Duterte, inuusig ninyo si President Duterte, unlawful. Yung ginagawa ninyo pag-uusig. Talagang sinabi ni Marcoleta lahat na ipaliwanag niya na maayos yung mga ginagawa niya. Kasi saksi siya naroon siya Ang tanong ko sa iyo, Congressman Dan Fernandez, future governor ng Laguna. Naks naman. Nakikiisa ka kamo? Sigurado ba mananalo yan? Future governor? Sige, sabihin na natin future governor. Yes. O ba ibig sabihin na nakikiisa? So naniniwala ka na hindi dapat ma-impeach si VP Sara? Nakikiisa ka kasi nakikiisa ka Kung ano yung layunin at laman ng rally na yun, is nakikiisa, nakikisimpatya ka dun. Kung anti-impeachment yun, kay VP Sara, is nakikiisa ka na hindi ma-impeach si VP Sara. Aba, lagot ka sa Quadcom. Aba. So naniniwala ka na. Ayan ba, ay parang hugas kamay? Yan ang hirap, no? Pag malapit na ang eleksyon, lahat ng mga bagay, lahat ng mga tao nagbabago, no? Hindi dapat magpatuloy yung Quadcom. Sa same interview mo, pinupuri mo yung Quadcom Yun po yung binabanatan Parang hindi niya alam kung kanino siya mamamangka no? Senator Marcoleta sa rally. Oo. Yung malinaw yung sinasabi ni Marcoleta. At saka yung ginagawa nyo sa Quadcom. Tapos nakikiisa ka? Ikaw binabanatan. Hindi siya nakikiisa. Nakikidalawa siya. Ikaw ang binabanatan dun. Kumbaga parang ginigisa niya yung sarili niya sa sariling mantika niya, no? Kumbaga sila yung laman nung sinasabi ni Marcoleta ron, no? Ni future Senator Marcoleta. Tapos sasabihin niya na nakikisimpatya siya, nakikiisa siya sa rallying yon. Tama naman yung sinabi ni Sir Badong. Pwede niyang sabihin na karapatan nila maghayag ng damdamin nila, karapatan nilang magsalita, karapatan nilang mag-rally. Pero wag mo nang sasabihin yung makikiisa ka kasi medyo iba sa pandinig yun. 'Di ba? Uulitin ko, kapag sinabi mong nakikiisa ka, parang nakikisimpatya ka at pabor ka sa kung ano ang laman ng rally na yun. May mga akala nila na pwedeng sabihin, nakikiisa ko sa pisali ng iglesia. Kung nakikiisa ka, nakikiisa pala na nakikiisa pala sa pagbanat sa Quadcom, isa ka rin sa Quadcom Ibang klase talaga. Ang sarap maging governor niya. Hindi muna daw siya magka-Quadcom ngayon kasi mag-e-eleksyon. Parang labas muna sa Quadcom. Pag nanalo na siyang governor, ay wala na. Di ba governor na siya, wala na siya sa kongreso. Sino naman kaya yung congressman na papalit dito? Sino kaya ang kalinya niya?
Mga katunay, ha? Okay. Tuwan-tuwa ako kay Marcoleta kasi present niya talaga yung unlawful na ginagawa nila na hindi talaga karapat dapat yung ginagawa ng Quadcom, yung mga halimbawa ni Marcoleta na yung pagpapahalaga sa mga abogado. Yes. Sabi niya, hinalimbawa niya hindi raw pwedeng magsalita yung mga abogado. Ang tangi raw pwedeng gawin ng mga abogado ay payuhan yung kanilang mga kliyente ng mga karapatan. Pag binulungan mo naman daw, kung abogado ka at binulungan mo yung kliyente mo, ay sisitahin ka. Natural, abogado niya yun, no? Siyempre, binubulungan ka kung ano yung dapat mong gawin. Ina-advisean ka. Ano yung may abogado ka tapos wala sila, dyan lang sila, nakaupo lang, parang tinititigan lang kayo sa mga ginagawa niya. Quadcom, dahil bakit mo binubulungan? Mga Quadcom, tamang hinala no? Tama nga naman. Yun po yung gusto ng rally na to, matigil na yung mga yan. At mag-refocus tayo ng ating mga trabaho, hindi po sa paninira sa mga Duterte. Hindi, tsaka si PBBM, pinapatigil na sila Talagang ayaw nila tumigil Parang meron silang mas mataas na tao pang sinusunod kaysa kay PBBM Diba? Nagsalita na si PBBM, itigil nyo na yung impeachment kay VP Sara, hindi makakatulong sa bansa natin yan. Ang tutukan natin ngayon yung problema ng bansa. Pero hindi pa rin sila tumitigil. Parang meron silang hinihintay na magsalita na tumigil sila. Parang mas meron pang most powerful kay PBBM. Yun yung nakikita ko Most powerful ba o most epal? Hindi po sa pamumulitika. Iko-contempt ka naman pag narinig ka na bumubulong. Hindi po sa pamumulitika. Kung hindi, ang daming problema ng Pilipinas, kahirapan, korupsyon. Lahat po yan. Yan dapat yung pukusan nating lahat. Ang ganda ng rally nila kasi gusto nilang i-redirect yung usapan sa totohanang dapat gawin ng gobyerno. Nag-resign si Saldico. Tingin ko, kasi nakausap namin si Pastor Kibuloy. Nagkausap kami. Ang sabi niya, ang unang casualty ng hindi pagtakbo ni BP Sara bilang presidente. Ang unang casualty na hinayaan niya yung Marcos sa maging presidente, sila ni BP Sara. Diba? Si Pastor Kibuloy at si BP Sara mismo. Sila yung naging casualty. Ito po, ang tingin ko, ito po na yung epekto. Mahirap pong pero you should read between the lines, no? Before po nito, wala pong pahiwatig na si Saldico ay may sakit. Wala po sa itsura ni Saldico yung parang ang lakas-lakas niya naman Grabe, no? Kapag nagkakaroon ng problema ang isang politiko, yan talaga ang lagi nagiging dahilan. Nagkakasakit. Sana bago niya sabihin nagkakasakit siya, umupo na siya sa wheelchair. 'Di ba? Kasi parang nakikita naman natin malakas pa sa kalabaw. 'Di ba? Kaya iniisip ng ilan, ano ba to? Tumatakas ba to? 'Di ba? Dahil parang nagkakaanuhan na. Oo, pasensya na, 'di ba? Sinasabi ko lang yung komento ng ibang mga kababayan natin. Siya ay para kasi mararamdaman mo naman si nakita natin yan kay Boying Remulla, 'di ba? Napansin po natin yung si Boying parang kakaiba na itsura nito. Parang pirmahan na to. Napapansin po natin yan sa mga ibang nagkakaroon baka nasobrahan sa gym. Malubhang nakakabigla. Ay hindi, kung nasobrahan sa gym yun, lalaki muscle no. Baka nasobrahan sa pagda-diet. Kaya sabi ko nga, ito yung sinasabi ni Pastor Kibuloy na casualty. Sayang, akala, ang in-expect ko si Martin. Si Martin yung i-compromise nila na mawalang pwesto. Si Martin yung parang pwede ring, sige, si Saldico na lang. Parang mayroon nga ako naririnig, sinasabi ng iba, sana silang dalawa na lang yung nagkasakit. Hindi ako may sabi niya na. Yan po ay opinion na hindi po nakabase sa siyensya, no? Yan po ay opinion na parang hinagap sa tagal mong nagsusubaybay sa politika.
hinagap mo na lang yan, no? Yun nga, malakaya. Pero sa laki po, ang laki po talaga, ang lakas ng impact niyan. Tamime lahat, no? Yung mga BBM vloggers. Ang maganda kasi sa BBM vloggers, hindi po sila napapahiya eh. Wala po sa kanila yung nagsalita sila tapos na-prove na mali sila. Tapos mahihiya po sila. Hindi po eh. Mali ba kami? Dalawa lang yan eh. Mali ba kami? Di sige, banat na lang uli kami sa iba naman, baka makalimutan. O kaya, paano kaming mali? Di ba? Di ba ang lino na sinabi na ito ay para sa suporta kay BBM? Bakit kami mali? Yan po yun, you know? Suporta kay BBM. Nakikita naman nila, uulitin ko, nakikita naman siguro nila yung mga slogan dun. Diba? May nakita ba kayo dun? Siguro wala kayong nakikita laban dun sa ano. Pero may nakikita kayo dun na ayusin ang takbo ng ano, ganito, ganyan, diba? Paano nyo masasabi para kay PBBM yung rally na yun? At nakita nyo naman kung sino yung nagsasalita doon. Gaya ni future Senator Marcoleta. Naririnig nyo naman siguro kung ano yung sinasabi niya doon. Di yung Quadcom, maka Duterte yan. Kung maka BBM, yung rally ng iglesia. Parang ganun ba yun? Baliktad-baliktad? Hindi lang nila i-recognize na nagkamali sila, denial. Ikalawa, wala silang kapasidad. Siguro 10%, alam nilang mali sila, tapos hindi lang nila i-recognize. Pero yung 90% sa kanila, walang kapasidad. Period. hindi yung talagang totally, 90% dyan sa mga 10%, realize nila mali kami. Grabe pala talaga. Talagang in support talaga sila. Anti-impeachment talaga yung tong rally na to. Maling-mali pala ako. Pero hindi, bokeke na lang ako. Atake na lang ako sa iba. Baka hindi na mapansin. Pero yung 90% po talaga, wala silang kapasidad to realize. Hindi, tsaka yung rally yung kitang-kita naman natin, no? Talagang hindi na nila gusto yung nangyayari sa takbo ng gobyerno ngayon. 'Di ba? Nag-aalo sila sa pagbabago ngayon. 'Di ba? At saka syempre yung anti-impeachment nga, yung ginagawa nila kay VP Sara at yung pagsasalita ni Kong Marcoleta doon, talagang nilinaw niya lahat, no? Malinaw pa sa sinag ng araw. Period. Wala silang kapasidad na ma-realize ang kahit na ano. Sumasagap lang po sila. Punang-punan yun naman eh. Kinakalaban mo, pero ginagaya mo yung style. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Pinas News Portal at syempre natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Badong Aratales. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box tungkol kay Cardo. Hindi Cardo Dalisay ha? So once again, I'm BT and I'm out. Peace.